Ganito Ate Ninya, may nabalitaan kasi ako sa iyo. Totoo ba yun? Gusto ko lang sa iyong marinig kung totoo. Noong una daw may lalaki sa iyo na naghahati dito. Opo. Pero aminin mo, nagselos ka nun. Konti lang po. Oo. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Hello guys, good morning sa lahat. Hindi pala, afternoon na pala. Magandang hapon pala sa lahat ng mga viewers natin. Syempre may mga morning din dyan, yung mga nasa abroad natin na kababayan. Good morning sa inyo. At syempre yung nasa ibang country naman, magandang hapon. Yan, sana nasa safe kayo na kalagayan ngayon. And then ayan, nandito kami ngayon ni JM. Si JM kasama ko kasi si Rans kumukuha ng passport niya, releasing. So kaming dalawa yung magkasama ngayon na mag-aasikaso ng para sa pintura ni Ate Ninya, and then kami magmi-mission ni GM ngayon dalawa. And then nandito kami ngayon sa tapat ng Walter ng Candelaria at may nakita kami ditong bilihan ng pintura. So magbabaka sakali tayo, baka meron dito yung kulay na gusto natin para sa tahanan ni Ate Ninya. May lista silang binigay pero na kay Rans hindi sumasagot eh. Kaya ipapakita ko na lang siguro yung picture, and then bahala na sila kung anong ibibigay nila sa atin na para ma-achieve yung kulay na yun. Ganun na lang gagawin natin. And then ano pa ba? Dapat hindi kami mag-vlog ngayon kay Ate Ninya eh, pero sige, mag-vlog na rin tayo. Total dito na din naman. Kaya samahan nyo kami, tawid tayo sa kabila at magtanong na tayo ng pintura. Sana ma-achieve nila tong kulay na to para ay maibigay sa atin itong kulay. Wait lang, hanapin ko. Hanapin ko lang yung kulay guys, kasi ano yun eh, napakagandang kulay. Sana ba yan? Ay, ito. Ma'am, magtanong sana kami. Meron kayong gantong kulay? Pang saan po? Sa semento. O kailangan i-mix? Ito orange na orange na. Yung kitang color chart po yun. Sige kuya, ate. Yun, may ibibigay sa ating chart ng kulay. Dito, ang presyo yan sir ay depende sa kulay. Okay. Sige. So pag halimbawa gusto mo talaga makuha natin yung ganyan-ganyan, i-mix natin yun. So ang presyo niyan is Pero ito ready nito? yan sir, sa machine to minimix. Sa machine dito. Okay. Ready na to? Ito ready mo sa rin na siya. Okay. Siguro to? Ito sir, ang kulay nito ay kita mo yung kay Mayor. Hindi familiar sa akin. Yung sa Magisip nakapunta ka na sa Magisip. Oo. Yung orange na orange yan, ganyan ang kulay. Sobrang orange talaga yan. Yan talaga yun sir. Okay, medyo mapusyo pala to, no? Alam ko kasi medyo... Kaya mas malapit dito, ito. Ito. Hindi sir, kasi ito ay kulay gold yan. Okay. Para pamailan ba kailangan mo? Timba yata ang dito eh. Isang buong bahay yan. Okay. Kailangan mo na ngayon? Oo, sana. Wala kasi kami stock ng ganito kulay ngayon. Kung gusto mo ipatimpla mo na lang. Ipatimpla. May additional ba yun kapag ganun? Wala naman sir. Okay. Diyan na lang natin mismo gayahin. Ito na lang mismo. Sige. Magkano dyan? Okay. Isang timba sir? Oo. Hindi ba timpla daw? Isang timba. Magkano nagkakapresyo yung ganun? Pag sir yung mga ordinary yung kulay kasi papatak lang siya ng 3.2. Pero ito kasi orange to kaya medyo, medyo mahal dyan. Pero hindi naman ganun kamahal. Okay. Sige. So, wait lang Baka may mga iba pa kasing kailangan eh. Kailangan makontak talaga natin si Rans eh.
Kasi ang iniisip ko dito guys, baka mamaya meron pang mga primer. Di ba alam ko may mga ganun yan eh. Subukan natin tawagan muna si Rans, then update ako mamaya kung makukonta ko si Rans. Kasi kailangan lahat ng ibinigay sa atin, yun yung makuha natin. Pero ayun nga. So guys, ayun nga, bumalik muna kami kasi mag-antay kami saglit ng message ni Ate Lindy o kaya ni Rans para doon po sa sa lista. Kasi mahirap naman, baka mamaya bibili ako ng ilang timba ng pintura tapos kulang or sobra. Sayang naman kapag kasobra, kapag kulang naman mahirap kasi imimix yung kulay. So dapat isang timplahan lang yun kasi may possibility na baka maiba yung timpla sa susunod, diba? Magkaiba yung kulay, kaya dapat isang timplahan lang talaga to. So siguro ngayon ay magbibiyahe na kami ni GM, tas kung saan tayo may madaanan dyan sa daan na pwede mabili ng pintura at makamessage sila, tsaka tayo bibili. Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Alright guys, ayun, may nakita kami dito habang nagdadrive kami. May nakita kami dito ang tindahan ng pintura. Tanong tayo, nag-message na si Rans baka mahanap natin dito. Baka po meron kayo nitong nitong ayan boy red, ay, elastomeric. Elastomeric na sir. Elastomeric na. Flat latex, gloss, or kulay. Pang semento ba yan, sir? O, pang semento. Opo. Ito kasi yung kulay na gusto namin ma-achieve. Ito yung kulay na kailangan makuha natin para sa bahay. Nahirapan ako sir pag sa cellphone. Pili ka na lang dito. Yan, ready na yan. Yes po. Ay, ito may malapit ako dyan, sir. Sige, kahit hindi sobrang basta yung malapit. Ito. Happy. Kasi ito sobra parang papuntang orange na po ito eh. Parang yellow orange na. Oh, ganun to eh. Yellow orange to eh. Parang yellow orange. Talaga ba? So, parang ganito. Ito. Ito siguro, maganda. Ito. Yung ganyan. Pinakamahal yan sa lahat ng yellow. Bakit ano yan ate? Ano ba? Pag-tingkad sir, pag mahal. Ganun? Yes po. Okay. Pag-tingkad, pag mahal. Sige nga, patingin kami ng price list po ninyo. Okay. So may mga timba-timba naman kayo dito? Ganyan pag-tingkad, usually per gallon yan. Pero kung gusto mong timba-timba, sa machine ka magpapatimba na. Saan may machine kayo dito? Meron kami sir. Okay. Sige. America yun. Okay, sige. So titingnan natin guys kung ano yung pwede. Ang bawa kulang pa rin, yun pa rin pinalalabas kasi machine nakaparulan na. Okay, sige. So, inantay-antay ko pa tong message ni Rans. Wala din naman pala ditong nakalagay kung ilang timba ba yung kailangan. At kung ano yung mga kinakailangan talagang bilhin. Wala palang specific dito. Inantay ko pa naman. Andito lang din elastomeric na nakalagay. And then wala naman nakalagay kung ilang timba o ilang So okay lang. At least mahalaga makabili na tayo ngayon and then madala na natin dun. Para nang sa ganun, wala tayong masyadong isipin. Makabawas tayo sa gawain. At matapos na yung bahay. So ayun guys, okay na. So nakuha naman namin yung kulay na dito sa likod. Ito yung kulay na kinakailangan namin. Ito.
So, ito yung kulay ng papakulay natin sa bahay ni Ate Ninya para ano siya, medyo nag-yellow orange para buhay. Kasi ito yung gusto ng iba eh. Kung ako masusunod, gusto ko talaga gray and white black. Yun talaga yung gusto ko para elegant. Kaso nga lang, gusto ng mga ibang mga viewers natin is yung makulay. So ito yung kukunin natin. And then white and then anong tawag doon? Yung parang choco brown. Yun yung combination. So i-mix nila dito yan. I-mix nila. Alright, okay na. At iatras na lang natin si Agustus doon para hindi na tayo mahirapan magbuhat kasi medyo may kalayuan yung nakita namin na bilihan ng pintura. Buti na lang mabait din si ate at nagbigay ng konting discount sa atin. Thank you talaga. Malaking bagay na yon. So tara, atras natin to doon. Okay guys, so yun, sila ate na yung nagbuhat. Nagpapasalamat ako din. Si ma'am, nagbigay pa sa atin ng haluan. Nakalimutan ko nga din pala yung paghahaluan ng pintura. So, dito yan, sa AV Paint Center. Dalawa yung ano nila, yung branch. Meron sa Palahanan. Palahanan ba kung di ako nagkakamali? Palahanan, malapit sa bilihan yata ng mga paso. So, yun, bisitahin nyo. Napaka-solid dito makipag-transact sa kanila about sa paint. Okay? Ayan, rain or shine, top white. Ito yung pang primer. Ayun, okay. yan po muna kaunahan na gagamitin. Okay. Tapos timpla yung orange. Orange. Pang-accent yung brown and white. Okay, sige. Tay, maraming salamat ha. Thank you. Dito na lang kami kukuha ulit. Tay, maraming salamat ha. Thank you pa. Alright, grabe, bait ni tatay. Talagang full service yung binibigay nila. Serbisyong maaasahan. Hindi talagang alam mo yun, ano sila talagang ibibigay nila sa iyo yung good service. Ganun talaga dapat sa bawat natin trabaho natin, ibigay natin yung best talaga natin lagi. Di ba? So yun, punta na tayo doon, kalatinin niya. Dali na natin tong paint. And then yung pangloob ay kinakailangan ko munang makita kung etong mga binili natin, kasi parehas yan na magiging consume yung labas at loob. Baka mas marami pa nga sa loob kasi may may division pa. Kaya kailangan matansya ko muna kasi wala silang binigay sa akin kung ilan ba yung talagang exact o estimate nila na magagamit. Kami lang yung nag-estimate, kaya gusto ko mapinturahan muna yung labas. Then kapag magpo-proceed na sila sa loob, alam ko na kung ilan yung magagamit na timba ng ng pintura. Okay, so biyahe na muna tayo. Kita-kits tayo doon sa Megalati. Ano masabi mo pala muna, GM, doon sa binila natin? Ayos po dito, ayos po yung servisyo nila. Ayos si tatay yung alam mo lagi nakangiti. Ayun yung maganda, kahit na minsan pagod ka na, smile pa rin para mas maramdaman ng customer nyo o client nyo na alam mo yun, na happy ka na mag-serve para sa customer mo. So, yun. So kita-kits na lang tayo, biyahe muna. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home?
Why won't you come back home? So guys, andito na tayo kala Ate Ninya matapos yung halos 30 minutes na lang na naging biyahe namin kasi San Juan na kami kumuha ng mga pintura and then dalhin na natin doon kala Ate Ninya. So ngayon nga pala guys, ang magagawa nito magpipintura, hindi na sila Kuya Aris, iba na po kasi hindi na nila linya yung pagpipintura. So may nahanap naman na yata sila and then kailangan nila makausap din natin and then 2 days lang naman pwede daw nilang matapos basta bigyan lang ng magandang panahon. Pero as of now, yung nakikita kong panahon natin, medyo bumubugso yung paulan-ulan. Kaya dapat makapagpintura sila yung mainit talaga. Kasi nga, sayang naman yung pintura kung mawawash out lang din ng tubig. Sayang naman. Kaya tara, samahan nyo kami ni JM. Pasok na tayo dun sa loob. Magbitbit na tayo ng pintura. Okay, tara. Ano na tayo? Magbuhat na tayo ng pintura. Kaya siguro. Titingnan ko kung kaya ko. Kaya naman. Tara. Alright. Buhat. Tara. Meron na lang tayo ditong isang box. Ano, kaya mo yan? Usong tayo? Kaya na. Ang dami pa naman nating kartong kinuha. Okay lang. Ayan. Okay. So, tara. Goods na. At tingnan natin kung sino madadat na natin na tao dito kalahati niya ngayon. At ipaliwanag natin itong mga pintura na nabili natin. Tara. Grabe oh. Tingnan si GM oh. Dalawa-dalawa yung camera. Dalawa-dalawa yung dalang kamera. Yun yung castig si GM pag kami dalawa lang oh. Dalawa. Set dito, set doon, set dito, set doon. Di ba? Oh. Buti maganda nga yung ano, pero paulan na to, sigurado. Andito sa atin ninyo. Tininya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kamusta po ang buhay-buhay? Sino kasama niyo dito ngayon? Wala po. Sila Ate Ace, sila san? Nagkakanhuswela. Nagsusundo? Ay, okay. Oh, kamusta naman ang mga anak mo? Ayos naman po yung isa, hindi. Bakit hindi pumapasok to si ano? Libang po, nagsiko po ka ng mata. Bakit? Okay na po. Oh. Nanakit lang po, kaya. Nanakatan dyan? Namamaya tong isa mong anak mo. Bakit? Anong problema? Baka ano, marami siyang alaga sa tiyan. Hindi naman ho, mainit siya. Nagsuka lang. Ah, okay. Kaya hindi mo na pinapasok. Opo. Ano nangyari sa ining? Masakit pa yung tiyan mo? Hindi na? Masakit pa ba? Ha? Gusto mo daling kitang ospital? Hindi na? Hindi na kailangan? Magpagaling ka para makapasok ka. So, yun, umiyak na siya. Umiyak na yung isa. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kamusta po ang buhay-buhay? Sino kasama niyo dito ngayon? Wala po. Sila Ate Ace, sila san? Nagkakanhuswela. Nagsusundo? Ay, okay. Oh, kamusta naman ang mga anak mo? Ayos naman po yung isa, hindi. Bakit hindi pumapasok to si ano? Libang po, nagsuka po ka ng umaga. Bakit? Kaya. Nanakatan dyan? Namamaya tong isa mong anak mo. Bakit? Anong problema? Baka ano, marami siyang alaga sa tiyan. Hindi naman ho, mainit siya. Nagsuka lang. Ah, okay. Kaya hindi mo na pinapasok. Ano nangyari sa ining? Masakit pa yung tiyan mo? Hindi na? Masakit pa ba? Ha? Gusto mo daling kitang ospital? Hindi na? Hindi na kailangan? Magpagaling ka para makapasok ka. So, umiyak na siya. Umiyak na yung isa. Okay. May upuan ba kayo dito, Ate Ninya? Nasa Oo nga, isang po sa loob. ako na. Okay. So, Ate Ninya, may bako o nga pala. Ito, dala namin yung mga pintura. Ha? Ito po, yung mga nakalagay sa maliliit, ito ay naka-mix na. Ha? Ipinamix ko na po ito doon sa bilihan. Kumbaga, yung kulay ng bahay mo, naka-ready na, ilalapat na lang. Ha? Tapos ito po, yung, sabi mo, ito yung unang, kung tawagin ito ay primer. Ha? Siya yung unang inilalapat sa bahay para itong may kulay,
makukuha niya talaga yung kulay. Kasi kapag hindi nilagyan na ito, sisipsipin lang nung semento yung kulay. Magiging maitim ang kulay. Hindi siya makukuha yung kulay niya talaga. Kaya ito muna. Tapos nandiyan may mga brush. May white na dyan para sa lining ng bahay mo. And then, kinukontak ko si Ate Aisel Hindi ko mahanap kasi yung ano niya. Yung Facebook niya para malaman ko kung sino yung magpipintura. Kilala mo ba? Hindi nga po. Hindi mo kilala magpipintura. Lagay ko dyan Ate niya ang microphone. Pero yung panganay mo pumasok. Apa. O maiba ko, kamusta yung naging setup nyo nung umalis kami na nag-open kayo ng box? Kamusta naman ang nangyari? Ayos naman po. Ayos Napili. Ang Ate Lindy po, nakapili para sa Ate Charmaine. Sino yun? Pag kung isa. Asawa Okay. ko yung Mart. Sabi ko, ako na magdadala. Charmaine? Opo. Charmaine? Charmaine ba? Charmaine? Charmaine. Charmaine. O ikaw ang magdadala? Sabi ko, Nasaan ba? Doon, sabi ko sa magpapasama na ng awas ko yung Marco. Okay. Gusto mo ikaw magdala mismo sa kanila? Apo. Tama, para makausap mo na rin yung kuya mo. Makausap ko rin po. Tama naman. Good idea yun. Tapos sila Ate Lindy na bahagian mo din. Opo. Maganda naman kung ganun. Ano po, nabigyan ko po pabango. Dito? Opo. Ganyan kasi din naman si Ate Ninya kapag may dumadating dito na package sa kanila, binabahagian yung mga nakapalibot dito din sa kanila. At alam ko naman mauunawaan yun na nagpapabigay ng package kasi mas matutuwa naman sila. Alam ko na yung tao marunong mag-share ng blessing na natatanggap, di ba? Sino ba naman hindi matutuwa? Kahit ako, pag nalaman ko yung binigyan ko, nagbahagi din siya. At talagang sobra naman, why not, di ba? Marami lang nag-comment na bakit daw kapag nag-unbox ka hindi ka daw masaya. Nakikita daw nila na baka daw parang hindi ka daw masaya. Okay naman po, okay. Saya naman po ako. Masaya ka naman. Kasi nakikita daw nila sa'yo parang nakasimangot ka daw. Problema ko lang po si Otto, tapos sa sarili ko nga po, gusto ko nga po magkara. Baka naman po sakali matututo po ako. Okay, so as of now, wala pa akong natatanggap na update kay Ate Lindy patungkol dun sa pwedeng maitulong sa'yo ng DSWD. Kaya kung wala, in 1 week, edi hanap tayo. Nang pwede magturo sa'yo dito. Para matuto ka, Ate Ninya. Kasi kailangan mong matuto. Kailangan ko nga talaga po. Kasi kapag wala na kami dito, paano mo didiskartahin yung buhay ninyo? Kaya kailangan matuto ka sa buhay. Di ba? Gusto ko naman po magtrabaho rin minsan. Kasi sabihin may bahay rin po, nakakainip po. Gusto mo magtrabaho? Wala namang problema kapag ka malalaki-laki na tong anak mo. Opo. Pero sa ngayon, wala kang pag-iiwanan yan. Pag po sakali matuto po ako. Gusto mo magtrabaho, apply ng trabaho. Opo. Pwede din naman yun. Basta itong mga anak mo ay okay na pwede nang iwan-iwan. Papasok ka, uuwi ka ng hapon. Kung may mga ganung trabaho, di ba? Ano bang plano ni Ate Ninya sana na pasukan na trabaho? Yung kaya mo, ano ba dapat? Hindi ko pa rin po alam eh. Ano ba yung dati mong trabaho? Yung pong sa karehan, maghugas plato. Dishwasher. Opo, yung Sa pong mga trabaho restaurant. ko po dati yun. Yung po ang trabaho ko po, yung kasama ko po ng Ate Ana. Yung kasama mo yung kapatid mong babae. Opo. Ayun yung trabaho nyo. Opo. Dishwasher. Pati ba siya? Opo. Dishwasher. Okay, pero sa tingin ko, Ate Ninya, paano yan? Kapag binigyan kita ng aalagaan na baboy, tapos gusto mo pala magtrabaho. Matagal pa naman po yun. Yung pagtatrabaho, ano? Opo. Kasi maliliit pa to. Opo. Tama naman. Mas maganda kapag dumating si Ate Ninya sa point na yun, may alam na siya sa buhay. Kumbaga may natutunan na si Ate Ninya. Kasi naniniwala ako sa sinasabi din ni Ate Ninya na kailangan niya na matuto sa buhay. Ano na po kayo, pag po wala na nga po kayo. Mahirap rin po hindi po itanggol ang sarili ko. Tama. Taong masama sa Tama yun. Kailangan matuto ka talaga. Hindi lang, alam mo, hindi lang ni Ate Ninya kailangan yung matuto magbasa, matuto magkwenta. Hindi lang yan yung kailangan mo, Ate Ninya eh. Kailangan mong matutunan din yung mga diskarte sa buhay. Ano? Kung paano tayo dapat umiwas sa mga dapat iwasan, kung paano tayo mag-focus sa dapat nating fokusan. Ayun yung mga kinakailangan niyang matutunan.
So, paano? Kamusta naman ang tawag dito? Kumusta naman yung pakiramdam, Ate Ninya, na kahit papaano marami-rami ka nang napagdaanan na hearing sa tatay mo? Sa tatay po? Oo. Kasi ilang hearing na napagdaanan natin. Tatay po, sa hirap naman po isipilin. Ang dati kasi po lagi tanggi po eh. Pero bilang ikaw, Ate Ninya, na humaharap sa hearing, ano yung pakiramdam na hanggang ngayon, ay sa panahon ngayon, ang dami mo nang napagdaanan na hindi mo naman dati nararanasan? Kumbaga, anong pakiramdam mo ngayon? Ngayon Na ang dami mo nang napagdaanan sa tatay mo? Sa pagharap mo sa kanya sa hearing, pang-apat na hearing niya yata eh. Opo. Di ba? Opo, kasi po eh, gusto ko pong magsalita po sa tatay. Mismo siya. Sasabihin ko, aminin ang tatay mo. Para matapos ng ating... Kapag ka sa hearing ba, Ate, sa pre-trial, hindi kayo binibigyan ng pagkakataon na makausap mo yung tatay mo? Hindi po eh. Ay, ganun. At sabihin po, gusto ko pong makausap po ang tatay ko. Hindi, yun nga po ang gusto ko eh, makausap po ang tatay. Baka sakali, aminin na pag nakausap ko po. Kasi pare-paras kayo ditong makaginha-ginhawa. Ano? Kasi unang-una sa atin ninyo, wala nang iisipin na hearing na parating. Pangalawa, yung papa niya, masisimulan na rin yung sentensya kung kailan ba, ilang taon ba niya pagdudusahan yun. O hanggang doon na siya. Sa akin naman po, sa lahat tulong sa akin, wala sa akin bagay, ang tatay po. Ano mong ibig sabihin? Ano ibig sabihin mo? Sa lahat po tulong sa akin. Ang pinakamagandang nangyari yung naitanggal sa iyo ang tatay mo. Opo. Kasi po kung hindi matagtag ako ang tatay sa akin, baka sabi ko nga po sa pinsan ko, baka hindi lang isang dosena ang abutin sa akin. Sa anak mo? Opo. Kasi po sabi naman po tatay dati sa akin, hindi naman daw po siya mag-aasawa. Sa akin na nga po nagkita. Grabe, no? Opo. Tapos may mga sinasabi sa si papa mo dati, di ba, na hindi ka pwedeng mapunta sa iba? Opo. Sa akin ka lang. Di ba? Nakakilabot isipin, guys, na alam mo yun, nasasabihin mo sa anak mo yun, sa sarili mong dugot laman na sa akin ka lang, hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Nakakapanggirahaw pang ganun. Yung po kasama ko tatay, gusto ko pong ganyan. Yung ganyan magmahal po sa iba. Yun naman po nawala. Parang wala na rin po sa akin. Grabe, no? Yung pagmamahal, ibig sabihin natin niya yata, yung pagmamahal niya para sa iba, parang nawala. Opo. Grabe. Alam mo, Ate Ninya, sa totoo lang, lahat kami ng manonood, hindi naman talaga pa namin alam yung 100% na dinanas mo sa loob ng sa kamay ng tatay mo. Pero hindi naman na para alamin pa namin yun. Kasi yung mga nasaksihan pa lang naman namin, sapat na. Pero sa loob ng 10 taon, alam kong sobrang dami mong pinagdaanan sa tatay mo. That time. Diba? Hindi ako nagkakamali. Sobra nga po. Hirap lang ang baybay. Lalo na po nakikita ko po yung harapan namin, bahay. Ibig sabihin, Ate Ninya, may gusto lang ako sa linawin dati. Ito, hanggang ngayon pala isipan sa akin kasi ako yung nakasaksi at naka-interview sa kanila nung mga oras na yun. Ate Ninya, ibig sabihin, yung sinasabi mo sa akin dati na, di ba, nung pumunta si nanay doon sa'yo, tapos sinabi niya na aminin mo na kung sinong ama ng mga anak mo, na sinabi mong hindi lang naman ang tatay ang gumamit sa akin. Ibig sabihin yun, walang katotohanan yun. Puro po sa tatay. Nananakot lang po tatay sa akin. Kaya sabi nga po tatay sa akin, pag daw po nagsumbong ako, wala daw po mag-aalaga sa amin, mag-iina. Kung paano daw kami mabuhay pag wala daw siya. Ayun yung lagi niyang panakot sa inyo? Opo. Kaya yung lahat dala niya sa amin. Parang baliwala sa amin mag-iina, hindi rin kami tuwikin. Sa Jollibee, sa pansit, purong bigay tatay. Sa mga grocery? Opo. Sino ang gumagamit? Ang tatay ho, ang tatay ho kasi doon sumuno. Nag-aantay po doon sa kanyang kaibigan.
Kumbaga, ibig sabihin, baka may ibang binibigyan yung papa mo. Opo. Magbabarik kasi po. Pulutan po yung manok. Ibig sabihin, guys, sa madaling salita ni Ate Ninya, yun daw mga dinadala natin sa kanila. Simula nang pupunta tayo, parang halos hindi daw silang mag-iina na kinabang. Talagang halos sa tatay lang nila. Di natin alam yun na ganun yun nangyayari. Yung mga pera na binibigay ko sa inyo nun, sino mahawak? Sa tatay ko po. Siya rin? Ang sabihin ko, hihingi ako. Ayaw na magbigay. Kasi po sa anak ko na po. Kaya pala totoo pala sinasabi ng mga kapitbahay. Dati nga po nagmamara pa nga. Ano sinasabi? Gawin daw paraan ang isang anak para sa kanya. Pag wala, nagmamara na ako sa anak. Hindi. Ate Ninya, tatanungin kita. Ikaw ba nasaktan ka na ng tatay mo? Nasaktan ka ba ng tatay mo? Ng physical? Sinaktan ka ba niya nung mga panahon na magkasama kayo? Hindi ko po matanda. Nasaktan po. Hindi ko lang sa mismo katawan. Pag po naalala ko, ulitin ko po sa inyo. Okay. Pero ito, ano, Ate Ninya, yung tawag sa'yo ng tatay mo nung magkasama kayo? Ano ang tawag niya sa'yo? Bilang asawa daw po. Hindi bilang anak. Anong tawag niya sa'yo? Kapag ka tinatawag? Papahawak lang po ako. Sige lang. Para mas makabuelo ka. Grabe guys, kasi alam niyo yun, yung mga panahon na tayo ay akala natin sa kanila napupunta yung lahat ng dinadala natin, na ngayon ko nalaman na hindi pala sila halos makinabang. Hindi ko alam kung ano yung mga ipinapaulam sa kanila ni tatay ng mga panahon na nagbibigay tayo ng pera at pati na rin ng grocery. Kasi that time, nung pupunta tayo, kung maalala nyo, halos every day or every other day, magbibigay tayo ng pera like 3,000 pesos and then groceries, bigas. So, yung mga panahon na yun, ang nananalasa pala ay yung papa nga talaga niya. Akala ko ang kunikwento ni Ate Ninya dati, yun ba, binagbigay tayo sa kanila nung inilabas natin sila, nag-take out ng Jollibee, akala ko yun lang ang kinukuha ng papa niya. Hindi pala, halos lahat pala pera, grocery. Grabe. Ate Ninya, lagay mo dyan. Ang tinatanong ko sa'yo, Ate Ninya, kanina, noong mga panahon na nandiyan yung papa mo, ano yung tawag niya sa'yo kapag ka tinatawag ka niya? Kapag ka tinatawag ka niya? Anak, asawa? Basta po ang sabi po sa akin bilang po asawa. Hindi, alam mo, tatawagin ka niya. Alam mo, Ninya, pumunta ka dito. Anong tawag niya sa'yo kapag tatawagin ka niya? Wala po. Kasi ayaw po maghalata po sa kapitbahay. Okay. Opo. Pag nga po may tawag, mahahalata ako kapitbahay. Pero kahit kailan ba, sa pagsasama niyo, hindi ka niya tinawag ng mahal, asawa? Hindi po. Hindi naman? Hindi. Talagang ang tawag niya sa'yo, Ninya lang? Magaling din si tatay, para hindi mahalata nga naman, para hindi marinig. May iyak talaga. Sige, punta mo. Hindi mo taste natin yung anak mo din, Ganyan talaga siguro ang nanay. Marinig mo umiyak. Ganyan din si Commander kasi. Marinig niyang, umiyak, takbo din agad. Ning, bakit sumakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Wala. Wala naman? Hindi. Inaaway ka pa ba ng kuya mo ngayon? Ha? Hindi na. Hindi na? Wala namang ginagawang hindi maganda si kuya mo sa iyo na? Wala na? Wala na. O ganito, Ining, kapag ka ang kuya mo ay aawayin ka niya o may man, sabi mo agad sa mama mo, ha? Huwag kang matatakot na magsabi sa mama mo, ha? Ayos ba yan? Okay, sige. Alright. Naliligo pala ang tete. Okay. So, sige. Ganito. Saan namin pwedeng ilagay itong mga pintura doon, sa bahay mo? Doon na namin ilalagay itong mga pintura? Mamihan na lang. Sino magbubuhat? Sino nyo? Baka hindi niya kaya, mabigat yan. Uso. Ha? Baka lang. Hirapan lang. Okay lang naman, pero... Nakasusi po. Mamaya umayo, dito na po. Sa walang vlog. Okay, sige. So, may gusto daw siyang sabihin sa atin. Ako nagulak. Okay. Sige. So, guys, ganito. Hindi ko pa pala nakikita yung yung likod ng bahay, yung deposito. Nagawa nila? Alam pa. Natapos yung deposito ng bahay niyo? Ano po yun?
Yung ano ng CR, yung deposito. Opo. Natapos? Opo, Hindi ko yung- pa kasi nakita yun eh. Tara nga, tingnan natin. Tara guys. Tara, samahan niyo ako. At makita natin. Hindi ko kasi nakita nung nakaraan guys kung natapos yung deposito. Hindi ko pala na-update sa inyo yun. O nga pala guys, bago ang lahat, bago kami dumiretso dito, kahapon ay sa naging vlog namin ng isang araw, nabanggit ko sa vlog ko na nagbigay tayo ng pera kala Ate Isel para sa pasahod, ganito ganyan. So ang dami sa atin nag-message, bakit daw po tayo ay nagbabanggit ng nagbigay tayo na wala naman daw sila nakita. Guys, kasi para sa akin, hindi naman kailangan lahat na lang ng ibigay mo ipakita mo sa video. Pero dahil sa inyo, sige, yung pong ipinakat ko na video, ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung mga clips na pinatanggal ko na kay Jem kasi medyo mahaba na yung vlog. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Para lang nang sa ganun, wag naman tayo masabihan na, alam mo yun, baka sabihin nila, nag-iimbento lang tayo na may ginastos tayong ganyan, nagbigay tayong ganito, ganyan. Para sa amin kasi hindi naman lahat kailangang ipakita na lang ng ipakita sa video. So pinakat ko na yung pag-abot ko ng pera, pero para sa inyo, papakita ko guys. Okay, so tara, check natin niya, ha? Ako taga-gupit. Tapos titingnan mo kung ano yung laman, ha? Umpisahan ko na. Okay, so tingnan natin guys kung ano itong laman. Ang laman ng bayong ay... check natin, siyempre. Ito, kurtina siguro. Pag hindi matings. Sa tingin mo, ano? Punda! Tama? Punda. O, lagay ko muna dito, ha? Punda. Tapos ito. Ako na taga-gupit mo. Atin niya, ha? At may hawak ang bata, eh. Para lang makita lahat ng, item, kung tama ba yung mga dumating at wala tayong pinakialaman, di ba? Doon lang ako umiiwas kasi sa ano. Yan. Okay. Ito ang laman. Ikaw ninyo tagatapon ng basura, tagalabas, ha? At pwedeng sunugin or ano. Tingnan mo si Ining, dumadampot na si Ining ng basura, mauna pa sa'yo. Ining, sige, labas. Dito na lang muna, dyan. Ay, buti hindi ko binagsak ng ang laman pala na ito ay baso yata. Ako, buti na lang, nagkataon. Hindi ko masyado nalaksan. Wow, baso nga guys. Mga baso. Ito, mga baso. Okay, so ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces na baso. Ayan, pakicheck na lang sa kung tama ba yung mga dumating. Okay. Ito. Dito ka, huwag mo harangan yung camera. Dito ka, dito sa kabila. Check natin to. Dito ka, Ining, dito ka, dali, para kita ng mga viewers natin yung binubuksan ko dito. Wow, ano kaya ito? Ha? Tingin mo? Hulaan mo daw. Ano ito atin niya sa tingin mo? Water jug sa'yo. Sige, tingnan natin kung tama ang sagot ng ninyo. Parang mali kaya yata ninyo. Oy, ano to? Ha? Paano naman magkakabula dito? Ay, plato. Wow. O yan mga babasagin na plato. Isang set. Napakadami. Ninyo, lagay mo dyan. Ingatan ha. Huwag mabagsak. Tas lagay doon ilagay doon ang basura. Okay. Parang pagpapawisan niya tao dito atin niya. Tapos ito. Ha? Okay. Ito ay ano ito? Lagayan ng mga kutsara siguro. Tama? Plato. Plato, kutsara. Lagyan mo dyan. Para makita ng nagpadala. Kung ano ba itong mga dumating. Ito, check natin kung ano. Kasi kahit kami, hindi pa din namin naman alam to eh. Kung ano yung mga laman nito. Basta nire-receive lang namin sa bahay. Alright, check natin. Ano to? Ano to? Black and white, gray. Lagayan ng plato.
Oh, ninyo, lagayan ng plato to. Ito guys, oh. Lagayan ng plato. Oh, lagyan mo dyan. Kaya mo? Doon mo sa side. Oh, ito, lagyan mo dyan. Oh, grabe ang dami nito, guys. Abutin natin tayo hapon ito, ah. Ito, kumot. Ha? Kumot. Ito, check natin. Another one. Foam cover. Cover ng kutsyon nyo, ha? Oh, lagay mo. Cover yan ng foam ninyo. Baba natin dito. Para isahan. Oh, huwag mo harangan dyan yung camera ninyo. Ipakita muna natin dito. Ano ba yung kinuha mo? Para makita nila. Okay. May pinadala din dito mga knife. Tadtaran. Oh, ayan. Lagay mo dyan. Pag gusto na ako magsagsag na rin. Tapos ito ay check natin. Wow! Rice cooker, guys. Ito, rice cooker. Ito, rice cooker. Lagyan mo dyan ninyo. Huwag baka masira, ha? Oh, lagyan mo dyan. Lagyan mo doon. Oh, doon. Parte. Lagyan mo doon. Wow, rice cooker, guys. Tapos, next tayo. Oh, mga ano. Huwag mong takpan yung ano para makita. Kutsara, tinidor, isang set, guys. Oh. Kutsara, tinidor, isang set. Oh, lagyan mo doon. Alright. Madami-dami pa to, atinin niya. Oh, ano, kumot ulit. Ah, lagyan mo na dyan. Oh, ito, hindi ko sure kung ano to ay. Wait lang, check natin. Lagayan ng mga condiments, kagaya ng toyo, ganyan, suka, towel, atin ninyo. Guys, towel. Oh, towel. Oh, ninyo, lagyan mo dyan. Ito, for sure, ito yung foam, higaan. Ano? Nakatiklop lang siya, pero ito, bumubuka to kapag inano mo na. Ha? Oh, para kayo sa inyo yan, atin ninyo, sa'yo. Ito, wow. Kompleto na pala atin ninyo. Ang bahay mo, may mga ano na, oh. Sandok na. Kaya yata kayo magtapo. Oo, kasi wala na kami space sa atin ninyo dun, eh. At saka, tapos na din naman tong bahay mo, pintura na lang. Pwede nang dalhin. Eto, mga baso na kapihan. Tasa. Tasa. Lagyan mo dyan ninyo. Ito, check natin. Ano? Ang laman! Ay! Wow! Mga lutuan! Mga lutuan! Tingnan niya. Oh. Ito. Ano? Mga lutuan, guys. Para kay ate niya. Kompleto na. Talagang ano na, ready nang maglipat sila. Kompleto na ang gamit. Ito, ate niya, hindi ko na ito bubuksan. Pero alam ko ang laman ito. Ito ay higaan. Ha? Ito ay ano, katre. I-assemble na lang. Ha? Katre ito, guys. Alam ko, hindi ako nagkakamali, katre ito eh. Sa gantong bigat. At saka alam ko may in-order din talaga na katre sa kanila. Ayan, silipin natin. Katre ito. Katre. Lagyan natin dito. Yan, laki. Tapos ito, atinin niya. Oh, dito. Ito atinin niya ay ref na maliit. Ano? Pwede itong dyan sa kwarto mo o ano. Ang umorder kasi nito ay sponsor. Siyang namili nito. So hindi naman namin pwedeng pangunahan sila kasi kami tumatanggap lang. Hindi to Durabox, ref ito. Paano ba? Medyo hindi ko mahawakan. Ha? Okay. Grabe oh. Tagaktak na yung pawis ko. Para lang may pakita natin. Okay. So, alisin mo to ninyo. Oh, lagay mo dyan.
para mahawakan ko na maayos. O, alisin mo to. Ninyo, alisin mo to. O, ito yung maliit na ref. Natripan siguro ng ng viewers mo, nagustuhan niya siguro. Maganda nga ako kung maliit lang. Tama lang tsaka ang purpose nyo naman kasi pang inumin lang di ba? Pero, may nagpaabot din sa atin noon, matandaan ko, may nagpalipad. Pwede natin dagdagan na lang yun. Depende, pwede natin ibigay lang ng cash o Pero ikaw, tingin mo okay na sa'yo? Okay na po. Eto guys, ref na to. Pwede na ito, kalakin niya. Kumbaga ang purpose lang naman nila ng ref daw ay lagayan ng tubig na malamig. And then, pwede pa sila maglagay dito sa taas ng mga ilan-ilan na frozen na mga pang-ulam, ganyan. Basta depende, titingnan natin. Titingnan natin sitwasyon nila. Kung pwede pang kumuha, di kukunan natin sila kung ito ay hindi enough. Pero kung enough na para sa kanila, di bigyan lang natin ng cash, di ba? Mas mabuti pa yun. Okay, ito. Ref, and then ito, last one. For the last one. Tingnan natin. Ay! TV! TV ata. Wow! May maliit kayo na TV Tingnan niya. Pwedeng pwedeng pang kwarto. May TV na in-order yung sponsor para sa inyo. Hindi ko yung karto. Saan? Hindi na po. Dyan na lang. Okay. Kaya nga ako nagpagawang karto dalawa eh. Saktong lang talaga. Panooran na Di ba? O at least. Lagyan mo na ito doon. Sa karto, pag sino yung kasama ka, baka hindi dito sa TV. Ay, oo nga. Ay, itong isa. May isa pa dito. Ano to? Ano to? Ninyo, ikaw nga magbukas. Tingnan, open mo. daw, kakulit. Sige, open. Para makita natin kung anong laman yan. Ganyan ko matada. Sige, open mo. Isa pa. Sige, isa pa. Gasol yata. Ha? Gasol po. Ano yan? Gasol. Paano gasol? Ay, gas. Gas cooker. Ano yan? Burner! Lutuan, guys. Okay, so ito. Nasimentohan naman pala. Malaki yung deposito, guys. Malaki to. Kasi yung pinagawa ko sa Bicol na CR ng mga kababayan natin doon na isang buong angkan na wala silang CR. Mas malaki to. Itong deposito na to. Mas mas kumbaga matagal-tagal. At saka bukod doon, walang siraan to guys kasi ito ay gulong ang ginamit. Ayun yung kagandahan kapag kagulong yung ginamit. Pero itong tubig atin niya, hindi naman yan umaabot dito sa taas? Hindi po. Hindi naman? Safe naman kayo? Safe naman Kaya pala. po ang gawa po Kuya Aris, mataas. Mataas. Ito lalagyan yata po tungtungan. Oo, kailangan may hagdan yan. Hindi pwedeng wala. Ano? Okay, dito tayo. Tanong po ko sa Kuya Marcos kung ano ibibigay niyo sa akin tubig. Okay. Sige. Kasi ang gusto ko po, tunggaan. Wala pong bayad. Yung walang kuryente. Yung ginaganon. Opo. Sanay naman po ko yun. Yung tawag dito, puso. Opo. O titignan natin, pag-isipan natin ng mabuti kung ano yung mas makakabuti sa inyo. Tara dito at may papaliwanag ako sa dito atin ninyo. Yung kailangan may hagdan, pasimentohan natin o kaya anong pwedeng maging hagdan dun sa likod. Okay. So ito atin ninyo, kami papaliwanag po ako sa iyo. So nabanggit ko sa inyo nakaraan na maganda naman, meron ka ditong balkon. Opo. Diba nabanggit ko sa iyo yun? So, kapag matapos pinturahan o habang nagpipintura, kung mayroong pwedeng gumawa, palagyan natin ng kahit maliit dito. Ha? Opo. Sino kaya pwede nating makausap yan? Wala na si Kuya Aris. Ang pinsan ko. Pwede. Pwede siya Nandyan ba siya ngayon? Tayo. Opo. Nandyan? Pwede kong makausap? Sige, tara, putangan natin. Para isahan na. Tara guys, putangan natin. Pausap natin, palagyan natin ang maliit na balkonahe para mas magandang tingnan yung bahay. Tara. Tara guys, punta tayo dito kay Kuya Fidel. Fidel ba pangalan? Tama-tama. At wala pa naman daw hanap buhay din si Kuya Fidel. Eh di may magiging trabaho yung tao. Makatulong din. Kuya Fidel. Kuya Fidel. Sasabihin ko sa iyo. Magandang araw Kuya Fidel. Ay. Kuya. Kahit wala si Kuya Aris, kaya mo magawa ng parang maliit lang na balkonahe.
Oo, dun, balkon, dun sa harap ni Ate Ninya. Parang terrace siya. Kumbaga, lagyan mo lang siya ng tig-isang poste ng PVC na may buhos and then bubong. Gusto ko yun. Paalis na po ako bukas. Ay, ganun. Nakakabitin na po. O, Yun na paalis kaya, na pala alam siya mo. eh. Maggagawa. Titingin na lang tayo. Sige, Kuya Fidel, kung sinong pwede, ano? Pag meron ako nakita ko, titingin na lang. Pero yung magpipintura kaya na nakuha nila, saan kaya yun? Taga saan yun? Pero dito lang po dito lang po malapit. Ang bilin po kasi ni Ares, pag dumating doon pong pintura, tatawagan na isip para maumpisahan. Sige. Nandiyan na, dala na namin eh. Sige. Kuya Fidel, salamat ha. Sige po. So guys, si Kuya Fidel pala ay may trabaho. Siya ay pakabiti na. Naka-timing lang pala tayo na sila ay nandito. At nakapagtrabaho sa bahay natin niya kasi kung that time nasa Cavite sila o nasa malayo. Wala tayong masyadong makuha pala magagawa dito kahit na dadalawa sila ni Kuya Aris na nagtuloy. Kita nyo naman, talagang tinapos nila ng maayos yung bahay. So tara, punta tayo. Ayun Ate Ninya, yun yung mga panibago nating plano para sa magiging bahay mo, ha? Okay, titingnan natin kung ano yung magandang tubig na ilpalagay sa'yo. Tapos, eto, sigurado na palagyan natin ng maliit na balkonahe sa harapan ng bahay mo para mas magandang tingnan. Ayos ba sa'yo yung plano na yun? Ayos naman po. Sigurado? Sige. Okay. And then, ano pa ba ang pwede natin gawin? Naya. Guys, sinahabol kasi namin dito yung pagbabadi ng mga pastor nila galing pa ng Antipolo. Kasi nga, yung pastor nila guys is sila yung mag-house blessing dito. Mula pa sila ng Antipolo. So, Ano po yun? ang alam ko, next week, pupunta na sila dito eh. Kaya dapat, mapatapos na natin itong bahay mo para makapag-house blessing sa iyo. Ikaw ba Ninya, itutuloy-tuloy mo ba yung pagsisimba mo? Opo. Makasakali na yung pong una pong simba ko, yung pong simula. Para po, yung nagtawag po sa akin sila sa una. Para po ang sarili ko kasi nakalutang. Parang hindi mo alam yung ginagawa mo, gano'n. Po. Ate Ninya, lagay mo nga rin dyan. Ganito Ate Ninya, may nabalitaan kasi ako sa'yo. Bakit po? Totoo ba yun? Gusto ko lang sa'yong marinig kung totoo. Noong una daw, may lalaki sa'yo na naghahati dito. Opo. Meron? Totoo yun? Okay. So yung lalaki daw na yun, nakikita daw nila na close kayo sa isa't isa. Close naman po kami Ang hirap ang tanggapin din sa sarili ko. Hindi talaga po akong handa pa. Sa kanya, pasensya mo na siya. Hanggang kaibigan lang muna ang tingin ko sa kanya. Pero bakit may nabalitaan ako na parang nung birthday daw yata ni Ate Lindy, nagsiselos ka yata? O bakit ka nagsiselos? Sa galawan ho namin, Kuya Miggy, gusto pala yung walang sabit. Ha? Walang sabit. Wala naman daw sabit yun. Ako po, may sabit. May anak po ako tatlong. Pero bakit nakakaramdam ka ng pagsiselos sa kanya kung hindi mo din siya gusto? Yun po, sa akin lang po, sadya po ako silusa. Kasi po, ako po nga nag-asawa dati, ganyan po sa asawa ko nga po. Pero totoong nagselos ka ng birthday ni Ate Lindy. Hindi naman po, luwayo lang po ako. Hindi kasi nakita mo doon na may kausap siya na na dalaga. Hindi lang po ako nagsasali sa kanilang hundahan. Pero bakit nasabi mo yun na nagselos ka at may kausap siya na dalaga? Nasabi mo hindi pa naman kayo may kausap na dalaga. Ayoko po lagi pong ganyan. Ako nadala na po sa asawa ko dati. Yung po kasama ko po yung dati ko. Pero aminin mo, nagselos ka nun. Konti lang po. Nagsiselos pala si Ate Ninya doon, guys. Kasi guys, sa totoo lang, si Ate Ninya, meron sa kanya naghahatid-hatid na dito na lalaki. Tapos, sa simbahan, kasama din ni Ate Ninya yun. So, may nabalitaan ako na nitong mga noong mga unang pagsisimba mo, isa siya sa reason o rason kung bakit ka sumisimba. Totoo ba? Saba. Isa sa rason yung lalaki kung bakit sumasama ka sa simbahan noon. Totoo ba yan? Hindi.
Hindi po. Gusto mo talaga magsimba? Opo. Oh, pero ito Ate Ninya, totoo ba na ngayon hindi na kayo nagpapansinan masyado? Hindi po. O bakit? Ano nangyari? Nawala Ha? Nawala yung ako muna. Bakit? Ano nangyari? Unahin ko muna kasi po itong dalawa. Tama yun. Unahin mo muna ang mga anak mo. Ang pamilya. Ano? Opo, hindi lang naman po siya eh. Marami. Tama yun. Unahin mo muna ang pamilya mo. Kasi kapag okay na ang pamilya mo, wala namang problema. Di ba? Pero alam nyo, nabilib ako dun sa lalaki. Sa kwento nila nanay. Kasi alam mo ba na yung pala nakakakwentuhan nila na wala naman daw problema kung siya ay mapaibig din sa iyo. At para naman po sa akin, bakit po ako pa talaga yung walang alam nga sa sarili ko pa. Eh, wala. Kaya nga po ako Ate Ninya, ang pakiramdam sa pagmamahal, hindi yan nadidiktahan. Kapag ka naramdaman niya yan sa'yo, na gusto ka rin niya, hindi niya madidiktahan yun. Kung ano yung nararamdaman niya. Hindi siya tumitingin sa madaling salita sa estado ng buhay mo. Ganun yun. Hindi kasi lahat ng tao Ate Ninya nakatingin sa estado ng buhay ng isang babae o lalaki. So yung nakakasama mo, hindi siya tumitingin sa sitwasyon mo. Sabi nga niya, kung talagang ipagkaloob ng Diyos na ikaw para sa Kanya, tatanggapin niya. Pero sa ngayon, tama yung desisyon mo na unahin mo muna yung pamilya mo. Ano? Good idea yun. Pero sana sa susunod na magsimba ka, huwag mo na siyang iwasan. Mas maganda yung magkaibigan kayo. Diba? Ayos ba yun? Hindi pa nga ho tapos ang hiling natin sa tatay. O kaya nga, hindi naman porke maging close kayo ay ano na, kumbaga ay bumubuo na ng relasyon. Pwede namang relasyon bilang magkaibigan lang. Di ba? Okay. Kasi guys, ito sabihin ko sa inyo. Isa din kasi sa nakita nilang rason kung bakit din sa Ate Ninya napalapit din kay God o nagsisimba. Dahil din dun sa kaibigan niya na yun. Di man aminin natin niya. Pero isa yun sa naging rason kung bakit din sa Ate Ninya nagiging malapit na din kay God every Sunday. Nagsiserve na siya. Kaya gusto ko naman, huwag namang mawala yung, kumbaga, yung closeness nila na nagiging isang reason din kung bakit sa Ate Ninya sumasama sa pagsisimba. Kaya sana maging maayos sila bilang magkaibigan. Wala namang problema yun eh. Bata ka pa. Ano? Tapos siya single. Tapos napaka-responsible daw nun na tao. Sa pamilya niya, responsible daw yun. Okay, so sige. Ganito na lang Ate Ninya. Bukas, babalik ako dito. Sure ko na yan. Samahan kita doon kay Kuya Mike. Opo. Okay ba yan? May dala rin naman ako ng damit. Oo. Dati sa amin. Mga pasalubong mo. Opo. Sige, samahan ka namin bukas. Okay ba yan? Okay, approve. Bukas samahan natin siya para... Sana, nandun si Kuya Mark. Ano? Sana matiyempohan natin. O baka mapanood to ni Kuya Mark, magkaroon ng lakad si Kuya Mark bukas. Baka, hindi siya handa na magharap muna kayo. Lahat po, ang tingin mo lagi sa akin, Kuya. Hindi ko alam. Kayo ang nagsasabi sa akin na may something kayo. Hindi naman yata po eh. O kung hindi naman, mas maganda yun. Diba? Opo. Kung wala namang galit sa mas maganda yun. Okay, sige. And he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, I know you and I praise you. Got my